Network Entertainment. Ayun na nga. Happy Friday, everyone. Ayan. So, gusto ko munang humingi ng pasensya last week kasi wala tayong episode ng Saturday. Diba? Kasi parang meron kami inaayos. Oo, correct. At saka parang nag-expect sila na, bakit walang special guest ngayong ano? I mean, walang episode ngayong Saturday na meron silang kasamang special guest. Huwag kayong mag-alala kasi bukas ay may hinanda kaming special sa inyo. Hindi muna kami magbibigay ng details ngayon, pero itong mga kasama natin sa live itong kasama natin yung recording, may idea na sila kung anong mangyari. Naka-live recording kasi kami ngayon. So mga members sa community, nandito sila ngayon sa ibaba na nonood. So parang nakikita nila yung mga behind the scenes. Batiin muna natin sila, si Gerard, si Kate, at saka si Azimuth. Ayun. Shoutout sa inyo, Gerard, Kate, Azimuth. Si Azimuth, ano sa pangalan nito? Ano nga ba? Shojimar. Si Shojimar. Shojimar pala, Shojimar. Shojimar, ilabas mo na ang natatago mong lakas. Para kasing pang final boss ang angas ng pangalan. Shojimar. Ikaw ang sugo. Anyway, sa'yo na nga, may idea na sila siguro kung ano yung mangyayari bukas. Pero sa mga nakikinig ngayon at nanonood, abangan nyo yung bukas na episode. Sigurado matutuwa kayo doon. Aside from that, meron pa kaming mga pinaplano na gawin. Tapos, meron pa kami pinag-iisipan na gawin sa mga, lalo na sa susunod na season. So, yun pa yung mga isa sa mga dapat yung abangan. Pero nakadepende pa yun sa mga mangyayari. Ay, oo. Tama. Anyways, siguro magbasa muna tayo ng mga pabate. Ito sakto kasi meron akong babatiin dito. Kasi nung nakaraan kaka-birthday lang nung isa sa ating solid na fan. Si Lalaine Prescott or si Lalaine Villanueva. Nag-birthday siya nung nakaraan. Happy birthday. Belated happy birthday sa'yo. Yes, happy birthday sa'yo, Lalaine Villanueva. Si Lalaine Villanueva yung nakakita sa akin. Sila yung mag-asawa pa, mag-jowa. Oo, mag-boyfriend, girlfriend. Silang dalawa. Na nakita nila ako sa pila. Punit-punit yung damit ko. Butas yung short ko. Sila yung nagbigay sa'yo ng bagong damit. Oo, isa lang yung tsinelas ko. Kayo po ba yung Kayo po ba yung sa may Red Door Podcast? Gumanon sila. Bakit tapos ganyan? Sabi ko, opo. Sakto, kakapakinig lang namin kanina. Ganyan. Tapos sakto, nakita ka namin yun. So, happy birthday sa'yo, Lalaine Villanueva. At saka ito, nahanap ko na yung lagi ko nakakalimutan. Si Aldrin Flores. Aldrin Flores? Oo. Sinabi niya na supporter daw siya since day one. Nice. Kailan nga yun? Ito yung mga solid. Yung mga kasama natin since day one. Oo, mga day one sa Enya. Kayo ang kasama ko sa mga 0 days. Hanggang sa, kaya sama-sama tayong aangat. Kasama kayo sa pag-angat sa... Thank you so much, Aldrin Flores. Ayun. Ito, magbabasa naman ako ng mga comments galing dun sa last episode natin. Medyo maraming natuwa dun sa episode na yun kasi yung setup nga natin nabalik sa kung paano dati. Ito, galing to kay Only Beaches. Gusto ko yung ganitong setup. Ayun. Salamat. Sana magkaroon pa ng mga ganyan. Yung episode bukas, ganyan. Magkakasama kami. Tapos, ito naman galing kay Just Passing By 4796. Sabi niya, irregular host nyo na din si Miss Prey. Nako, kung pwede lang kausapin nyo siya para Tapos ito, galing kay Awesome. Hala, I missed seeing you together. Together naman kami dito Magkasama pa rin kami. Pero gets namin na gusto nyo yung episodes na talagang magkasama kami. Pero nakapanibago din no? Medyo parang nasanay din tayo sa sa setup na ganito. Oo. Pero anong mas mo? Hindi, syempre mas maganda pa rin talaga yung magkasama Kaso alam mo ba, napansin ko, pag magkasama tayo kagaya nung last time, parang ang bilis. Ay, hindi, parang ang bagal ng oras. Oo, na parang pag dito kasi parang magulat ka na lang, hala, 1 oras na. Diba?
Doon. Pero malalaman natin bukas kung... Oo, sige, tingnan natin. Nung nakaraan sa studio, parang, tinitingnan ko yung oras. Wala pa isang oras, pero parang ang tagal-tagal na. Ang dami na nang nangyari. Diba? Ayan, ito, basa pa ako ng isa. Next, galing to kay Rasil Manero 4227. Next video po sana 2 hours na. Naku, sana nga eh. Pero kasi may mga challenges pa kung bakit hindi umabot ng lalo na pag magkasama kami. Kasi una, hindi naman sa amin yung studio, so medyo parang time constraint namin. Actually, last time kasi lang yun eh. Ang nangyari din doon, kaya napabilis siya kasi uwian na ng mga tao. Di ba? Parang nahiya naman kami. Ito. Galing kay T. Clyde 11. Pa-shoutout po sa next episode, mga tito. Solid talaga kwentuhan nyo. More uploads pa po. Ingat palagi. Shoutout sa'yo, T. Clyde 11. Ayan. Tas ito. Galing din to kay Just Passing By 4796. Sabi niya, gawa na din kayo ng segment na i-voice act nyo yung story. Tingin mo. Practicein namin. Hindi, di ba may mga episodes naman tayo na sinusubukan natin dati? Hindi, siguro yung gusto niya yung full commitment. Hindi yung parang joke time lang. Oo, depende yan kung may super chat ka next time. Sasabihin mo, Sochi Meromar! Isubo mo na ang bato! Dahil bato ng yung bato na sa aswang baka ibang bato yung inisip nyo. Ayun, meron ka mababasa yung comments sa Spotify? Wala na eh. Actually, kanina kaya ako napapatulala kasi may inaalala akong dapat na i-shoutout ko. Pero, di ba, next time bawi kami. Or, sa susunod na episode. Na-reach na rin kasi namin yung aming mark. So, panahon na para tayo ay magkwento. Wait lang, Paps. Meron pa kasi pala, ito, nasa harap ko kasi yung yung tawag doon. Yung sa Spotify. Siguro basa ako. Galing ko kay Ellie George. Sabi niya, mga tito, pa-shoutout, nakakaaliwang podcast nyo kahit hindi ako naniniwala sa mga ghost. Feeling ko kasi nasa iisang lugar lang tayo, tamang kwentuhan habang nagkakape. Anyways, more power sa podcast nyo. Avid listener nyo po since day one sa. Ang dami nilang sinabi niya. Since day one sa. Hindi ba to si din? Si Aldrin Flores. Pero hindi, Ellie George eh. Tapos ito rin, kay Carl Christian Ting, pa-shoot out po. Baka pa-shout out po. Wait lang, hanapin ko yung ko. Tirador ni David. Pa-shoot out po mga tito, since day one na ikinig na po sa inyo. Solid. Ayan. Yun ang muna babasahin ko for now. Ay, hindi, ito parang susubukan namin Galing to kay AG the Wanderer. Try nyong mag-guess ng exorcist priest para sa mga questions about sa demon, ma-explain nila. Maganda kung si Father Jeff. Minsan pinapanood ko siya sa YouTube minsan. Sige, ganito. Familiar ka doon si Father Jeff? Hindi. Pero susubukan natin kasi marami na ngayong marami na kasi ngayong mga pare na nasa social media. Marami ng priest talk. Mga pari na nagti-TikTok. Pero diba? Gumagalaw sila. Freeze talk. Freeze talk. Gumagalaw naman. Subukan namin mag-reach out sa TikTok tapos baka makachamba kami ng isang pari na nag-exorcism, right? Pero kung wala man kaming mahanap na pare, yung biktima na lang, okay lang ba? I-guess namin. Yung napopossess. Hindi, napopossess. Pero kilala, Paps, yung yung sa Ayun. Yung Uy! Don't go there. Muntik ako madulas. Hindi, sisegwayan ko na lang. Hindi, ang tinutukoy ko is na-possess na. Na-possess. Grabe. Meron kasi ditong nag-chat, si Gerard. May chinat siya, pero hindi ko sasabihin. Pero kung nandito kayo sa live recording, may kita nyo yung mga kulitan dito. Yung mga live commentary ng mga nasa community ng The Red Door Podcast. Masaya yung... Sumali na kayo sa aming community. Ayun, kung wala pa pala kayo sa community namin, nilagay ko lang dito, sa Facebook community, The Red Door Podcast PH Community. Search nyo lang sa Facebook.
pwede rin kayong mag-post ng mga kwento nyo dyan na babasahin natin sa mga recordings or sa future recordings natin. Or kung gusto nyo, send kayo ng email sa kwentongrdp@gmail.com. At saka Siyempre, pwede nyo, since nabasa ko na yan, ayan, ito, Paps. at saka pwede nyo rin tignan yung description nitong mismong video na to na pinapanood nyo. Silipin nyo yung description sa ibaba, makikita nyo dyan yung link papunta doon sa may community. Ayan. Tapos, ano yung nasa baba? kwentongrdp@gmail.com. Ayan yung official email. Ayan, pero yung tinutukoy ko yun, no, yung nagpa-play na nagka-flash na bago. Kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook tsaka sa Instagram, follow nyo kami at The Red Door Podcast PH. Thank you kasi na-hit na natin yung 1,000 mark sa Facebook. Right now, actually, 1,100 na. Salamat. Medyo hindi na kami nakaka-post recently kasi ang busy, ang daming ganap. Pero magpo-post kami dyan. Pa rin, Ayun, may sinabi si Gerard dito. Sabi niya may pari daw na base sa Cubao na magaling mag-exercise. Nakalimutan ko lang name niya. Medyo, nagdadalawang isip nga ako basahin kanina kasi akala ko baka mamaya may something. Baka mamaya may something na nakatago eh. Pero kung basta, tatry namin mag-reach out doon sa mga pari na nasa social media. Baka alam sila. Pero again, kung wala man, biktima na lang ng exorcism yung i-guess namin. Makita mo nakataligod, no? Tapos hi, pag hi mo, umikot ulo. Umikot yung ulo. Okay, end recording. Ayun, okay, siguro. Ayan. Grabe, nasobrahan. Sorry guys. Nasobrahan yung 5-minute mark natin kasi madaming naipon since wala tayong episode nung last Saturday. Pero yun. Sino ba? Ikaw ba unang mag-kwento? Ito na. Sige. Ayan. Itong story na to ay sinend sa ating email address which is makikita nyo sa ibaba, kwentongrdp@gmail.com. So kung may mga stories kayo, personal experience na gusto nyong ibahagi namin dito sa The Red Door Podcast, mag-send lang kayo ng email. Ito. Hello mga titos. Just call me Colleen. May isi-share po akong scary story. Sana po ay mabasa nyo. May mga memory ba kayo na bigla na lang bumalik sa isip nyo out of nowhere? Yung tipong hindi mo naman naaalala for the longest time. Pero isang araw, parang may nag-unlock sa utak mo at buong-buo siyang bumalik. Minsan nga, hindi mo na sure kung totoo ba talaga siya o guni-guni lang nung bata ka pa. Or worst, baka totoo nga pero matagal mo talagang tinago sa isip mo. Actually, may before sa previous episode natin, may nag-share na rin ng ganitong story, Paps, na parang merong nangyari na something nung bata pa siya, tapos nalimutan niya na, tapos bigla na lang all of a sudden may parang nag-trigger doon sa memory na yon and naalala niya. Kung maalala niyo yung kwento doon sa may Lola sa Kulambo, ganito rin yung nangyari sa kanya. Same kay Colleen. Creepy din yan. Oo, so ito na yung nangyari. Ako kasi meron, sabi ni Colleen. And until now, naiisip ko pa rin siya. Kahit 29 years old na ako ngayon. Wala na akong exact na recollection kung ilang taon ako noon. Basta ang pagkakatanda ko, bata pa. Pero, ang malinaw sa akin, nangyari ito sa old house namin sa Camarines Norte. Yung bahay na tabing kalsada. Rinig mo lagi ang tricycle na dumadaan. Lalo na pagtanghali na sobrang tahimik ng paligid. Nabibilib ako dito sa nagsendong story, Paps. May pa siya? Anong tawag dun, Paps? Yung napagbibintangan na gawang chat GPT? M-dash. May M-dash pa siya. It was siesta time, tanghaling tapat. Mainit. Pinatulog kaming lahat. At natulog ako sa kama namin ni ate sa may likod na kwarto. Bukas ang bintana, umaandar ang electric fan, tapos tahimik ang buong bahay. Ako lang ang gising. Nakaiga lang ako, nakatitig sa kisame. Then, out of nowhere, may narinig akong kaluskos. Galing sa ilalim ng kama. Akala ko pusa o daga. Pero iba yung tunog. Mabagal,
Parang may gumagapang, gumuguhit sa sahig, tuloy-tuloy. Napakiramdaman ko muna. Kinabahan ako, pero dahan-dahan akong sumilip sa ilalim. Kasi bata naman ako that time. Inosente ang pag-iisip ko. Saka isa pa, as a child, iniisip ko wala namang nakakatakot pag tanghali, di ba? Tirik na tirik ang araw, sobrang init, tapos rinig ko pa yung ibang bata na naglalaro sa labas. Kaya kahit medyo weird yung tunog, sumilip ako. Akala ko kasi pusa lang o laruan na gumulong. And that's when I saw her. Isang matandang babae, nakadapa, mahaba ang puting buhok, nakalugay. Suot niya yung tipong lumang duster na may mantsa, ang dumi at kupas. Yung balat niya kulubot, maputla. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung mata niya. Malalaki, nakadilat, tapos nakatitig lang, diretso sa akin. Hindi ako makagalaw literal. Parang naparalyze ako, tapos napasigaw ako. Ate, may tao. May tao sa ilalim ng kama. Umiiyak ako, sumisigaw. Tinakpan ko agad ng kumot yung mukha ko. Nanginginig ako sa takot. Nararamdaman ko pa rin na parang tinititigan niya ako kahit nakapikit na ako. Nagising si ate. Anong nangyari? Tanong niya habang niyayakap ako. Hindi ako makapagsalita agad. Sobrang takot ko. Umiyak lang ako ng malakas. May matanda sa ilalim ng kama. Nakita ko siya. Hirap ah. Ang hirap. Wait lang. Umiiyak lang ako ng malakas. Ang hirap nito. Go lang. Wow! May matanda sa ilalim ng kama. Anyway, seryoso. Sinilip naman ito ni ate pero wala. Wala naman, sabi niya. Baka nananaginip ka lang siguro. Pero hindi ako nananaginip. Alam ko kung ano ang nakita ko. After that day, parang nag-fade na lang sa utak ko yung memory na yun. I never really thought about it again. Siguro kasi umalis na rin kami doon sa bahay eventually. At ngayon, halos 20 years na akong nakatira dito sa Metro Manila. Malayo na sa lumang bahay. Malayo na rin sa childhood memories ko. Pero ilang buwan lang ang nakakaraan out of nowhere. Habang nasa jeep pa uwi galing work, bumalik siya. Yung eksena, yung imahe, buong buo, hindi na malabo. Hindi na parang panaginip, parang may nag-click sa utak ko. Out of curiosity, itinanong ko kay mama kung sino ang dating may-ari ng bahay na tinirahan namin noon sa Bicol. Sabi niya, binili raw yun ni Papa sa isang matandang lalaking biyudo. Mag-isa na lang daw siya sa bahay nung ibinenta nila. Yung asawa raw ay matagal ng egg pie. Matagal ng patay. Napatigil ako. Hindi kaya yung matandang babae na nakita ko sa ilalim ng kama noon, siya din yung asawa? Yung matagal ng patay? O baka imagination ko lang lahat ng iyon? Pero kung imahinasyon lang, bakit ngayon ko lang naaalala ulit? At bakit mas malinaw pa yung itsura ng matanda kaysa sa ilang taong nakilala ko sa buong buhay ko? Minsan, naiisip ko, ilang memories kaya ang ini-ignore natin? Yung mga alaala na hindi natin maalala. Hindi dahil wala sila, kundi dahil pinigil ng utak natin na ibaon sila ng malalim. Ito ba yung tinatawag na repressed memories? Yung defense mechanism ng utak para hindi tayo mabaliw sa trauma? Para ma-protect tayo from something we weren't ready to handle. Hindi ko alam at siguro hindi ko rin malalaman. Pero simula nung bumalik yung memory na yon, minsan natatakot na ulit akong matulog mag-isa. Hindi ko alam kung paranoia lang. Pero pag naiisip ko yung ilalim ng kama, parang ayoko nang tumingin. Kayo ba?
may mga alaala rin ba kayong bigla na lang bumalik sa isip nyo recently? Yung tipong hindi nyo na alam kung pinaghalo-halong imagination lang, false memory, o baka memories talaga siya na sinusubukan lang ng utak nyong kalimutan. Nice. Ganda. Thank you so much. Thank you so much, Kulin, sa napakagandang format ng pagsusulat. Alam mo yung sa sobrang ganda nung paglalagay niya ng mga punctuation mark. Para ka nang nagbabasa ng spoken poetry. Na-appreciate namin yung mga ganyan kasi madali din basahin. Mm-mm. Alam mo yung napatigil ako, tinitigan ko, nilapitan ko. At saka yung mga Paps, yung mga ang ganda nung mga lingering question sa dulo. Oo. Yung parang nagsusulat talaga siya ng kwento, no? Parang style ni Cara David. Yung parang 'di ba kunwari may kinover si Cara David na isang documentary. Kunwari sabihin natin about poverty. Tapos isisiksik niya sa utak mo na kaya ikaw ayusin mo yung buhay mo, di ba? Kayo ba? May mga alaala rin ba kayong Thank you so much, Colin. Tsaka ano yung masasabi mo, Paps, doon sa may nabanggit niya about sa defense mechanism daw ng utak na parang kalimutan yung isang certain memory kung masyado siyang traumatic para sa'yo. May ganun ba? May movie ako naisip na ganyan. Actually, iniisip mo, madaming movies na ganyan. Ang iniisip ko ngayon is yung sakto, yung tama ba? Tama ba ako ng recollection na repressed memory yun? Yung tatay siya, may anak siya, tapos may asawa siya, tapos namatay na pala yung anak niya, tapos asawa niya sa isang accident. Fractured. Yan. Fractured. Tama ba ako na repressed memory din yan? Kasi parang yun yung naalala ko eh. Di ba parang, false memories nga yung meron siya, di ba? Yung tipong binabalikan niya pa yung Pero hindi pala, Paps. Kasi parang sinet up pala siya doon ng mga pulis. Sinet up ba siya? Oo, para siya yung kusang umamin doon sa may crime, oo. Okay. Kumbaga, so parang ang naisip ko parang Shutter Island, ganun. Wait lang, tama ba ako ng pagkakatanda sa fracture? Hindi ko nga rin, hindi ko na maalala, pati ako na-fracture yung memory ko eh. Oo. Sobrang tagal ko na rin kasi napanood yan, Paps, pero ang pagkakatanda ko nga, sinet up siya na mangyari ulit yung accident. Yung certain timeline na yun, para siya yung mismong umamin dun sa may kasalanan na ginawa niya na tinulak niya. Para isipin niya na siya. Hindi ko maalala din. False memory na rin ako eh. Akala ko pa nga babanggitin mo yung Malignant. Yung Malignant, yung may kakambal pala siya, yung may living parasite siya na tinanggal, di ba? Pero hindi yun good example ng repressed memory. Ito, sabi ni Kate sa chat, madami daw usually sa mga K-drama na ganyan yung themes. Yung isa is yung What's Wrong with Secretary Kim. Parang yung kapatid ko pinapanood to kasi crush niya yung babae dito eh. Sino nga ba to? What's Wrong with Secretary Kim? Kim Domingo. baka si Kim Domingo yan. Si Park Min Young. Crush niya na kasi to. Park Min Young. Ilang taon na yan? Hindi ko alam pa. Young. She's too young. Basta bata pa. Si Park Min Young. Ay, ang dami niyang palabas. Oo, madami. Parang puro ganun, kasama niya pala dito si PSG. Century Tuna. Ay, si Century Tuna. Century Tuna, oo. Anyways, parang parang pagdating kasi sa mga K-drama, panapanahon yung tema. Diba? Ngayon, uso yung ganyan, yung may mga limot-limot. Century Tuna. Ay, putik bawal pa. Ayun ang PSG. May mga limot-limot. Ang bilis mo naman nahalungkat. Nasa tabi ko lang kasi yung stash ko eh. Arsenal. Pero kasi akong box dito. Di ba nakaraan nagkaroon ng parang bagyo preparedness shit before tong sino pangalan ng last? Si Uwan. Nag-stuck ako.
Bumili ako ng katakot-takot na mga canned goods, tapos mga, syempre, the trusty pancit canton and noodles. Oo. Dami kong binili. Kaya, ayun. Pero Paps, 'di ba hindi naman sa wait lang bago tayo pumunta dito sa topic na to. Hindi, sige, kalimutan na natin yung about do sa K-drama kasi babanggitin ko sana na yung mga K-drama is tema per panahon. Kasi 'di ba merong panahon na nauso sa K-drama, mga period, mga yung mga epic, yung mga panahon pa, yung mga lumang panahon, mga period drama. Tapos ang nauso talaga dati nung kakaputok pa lang ng K-drama is lagi may namamatay, it's either babae or namamatay lalaki. Ngayon naman nauso naman tong yung mga repressed memory, mga nakakakalimot. Nauso din yung time na yung kontrata, 'di ba? Laging may mayamang CEO, 'di ba? May isang babaeng maganda pero gagagaga, parang makulit. Tapos laging kontrata na gagawin kitang girl. Ganito gawin mo. Tapos ang ending, may in love si CEO, di ba laging yan? Nabanggit mo yung Bagyong Uwan. Nakakita ako ng kinilabutan ako nung nakaraan kasi nakakita ako ng buti hindi pa siya lost media. Parang isang balita tungkol sa Yolanda. Mga footage. Grabe yung lakas ng Yolanda, Paps. Kumpara sa Uwan? Hindi, talaga. 'Di ba laging nabibuild up na laging nabibuild up pag may paparating na bagyo na na sing lakas ito ni Yolanda or mas malakas pa kay Yolanda, pero pero hindi masyado, 'di ba, pag dumating yung impact. Hindi ko naman sinasabing baliwala lang yung pagdating ng bagyo. Syempre kasi marami pa ring apektado, pero between to sa comparison kay Yolanda. Iba talaga yung sa Yolanda, Pops. Grabe yun. Yung mga footage, yung sa sobrang lakas ng hangin, may parang may mga banshee na. Ay, may umiiyak, parang may tunog na. May tunog. Oo. May may mga sigaw. May mga naririnig ka sumisigaw habang dumadaan yung hangin. Tapos may mga, basta nag-goosebumps ako pag naririnig ko yung hangin. Umuungol yung hangin. Sobra. Buti, yun. Tawag doon, may nakita akong video na ganyan sa norte naman. Parang ganun din, parang may tunog din yung hangin, sobrang lakas. Kaya ayun. Anong tunog? Parang sumisipol Hindi umuungol. Sumisipol siya na parang na parang maririnig mo siya. Yung tunog na yon, naririnig ko siya kapag nakasakay ako ng motor. Nakaangkas ako, tas ang bilis. Yun ganun yung naririnig ko. Parang gano'n. Parang hindi pa. Yung sa Yolanda malala Parang akala mo may sumisigaw na babae. Baka naman kasi may humingi talaga na tulong din. Hangin. Yung footage ng hangin. At saka kahit naman kung sakaling meron, hindi na maririnig dahil yung sound waves. Oo. Bagay. Katakot. Sana wag na maulit yun. Kaya nga ayun. Paps, feeling ko hindi na siya mauulit kasi hindi tayo pababayaan ni Sierra Madre. Maraming salamat, Inang Sierra Madre, sa pagpoprotekta. Maraming salamat. Utang namin sa ito. Sasabihin na naman ni Sierra Madre, naalala nyo lang ako kapag may bagyo. May nakita akong video kanina, hindi ko alam kung meron ako nun, kung na-share ko. Basta si Malupiton, yung yung lang yung mukha niya. Oo, ako si Sierra Madre. Naalala niyo lang naman ako pag ganyan kayo. Tapos, yung lagi niyang ginagawa. Ayun, nakadila na. Nakadila. May nakita akong Sierra Madre din Nakadila din Saan? Wala. Iba yun. Mga yun, body pics. Anyway, ito. Magbabasa ako ng kwento. Ito, sinento sa akin recently. Nagulat ako, nag-PM siya sa akin. Ang pangalan niya si Balmonte Ronato J sa Facebook. Nag-message siya sa akin, tapos sabi niya na may share daw siyang kwento. Tapos ang sabi niya, recent lang tong nangyari sa kanya. So ito, basahin ko na. Magandang araw or gabi sa inyo mga titos. Ako nga po pala si Jay, 23 years old, Tubong, Palawan. Pero sa ngayon po ay nandito na po ako sa Naik, Cavite, nagtatrabaho.
Silent listener niyo po ako sa inyong YouTube channel. Maraming salamat sa pag-follow. Mahilig din po kasi ako sa mga horror movies or slasher or stories kahit matatakutin ako. Weird pa doon ay mga horror stories pa ang pangpatulog ko. Literal na bago matulog, ganitong mga videos ang pinapakinggan ko. Sa totoo po niya, naniniwala po talaga ako sa multo, elemento, or kahit yung sinasabi nilang aswang kahit di pa ako nakaka-engkwentro nito. Pero itong i-share ko sa inyo ay walang kinalaman sa mga nabanggit ko at first time ko lang po itong naranasan. So, nasabi ko kanina na recent lang to kasi sinabi niya yung date kung kailan nangyari. November 2, 2025, hindi ko to makakalimutan dahil kahit hanggang ngayon, kinikilibutan pa rin ako. Ang kwento ko po ay may kinalaman sa past at sa kasalukuyan. Hindi ko po alam kung ito ba ang tinatawag nilang glitch in the matrix or ang sinasabi nilang paglalakbay ng kaluluwa mo habang natutulog ang isang tao. Simulan po natin tong kwento ko sa tanong. Na-experience niyo na po bang maalimpungatan then parang nakakita kayo ng isang figure? Ha? Parang pareha to sa kwento mo Hindi ba? Ano ulit? Sabi niya kasi, na-experience niyo na po bang maalimpungatan then parang nakakita kayo ng isang figure? Hindi. Kasi dun sa kwento kong glitch in the matrix, wala siyang nakita. Hindi niya nakita yung figure. Narinig lang nila na kumakanta. Ako, lagi ko na-experience. Kasi ito yung sofa bed ko sa likod, di ba? So every time na alimpungatan ako, nakita ako ng figure talaga. Ay no, ang dami action figure sa likod, Akala ko seryoso na. Anong scale ng figure na nakita mo? 112 lahat yan. 112. Akala ko naman yung na-i-share ko dati na na pagka daw ikaw ay namamalikmata, yung parang bigla kang may nakitang dumaan tapos wala naman. Yun daw yung nag-partial open yung mo, third eye. Parang gumano, no? Yan, gumanyan. Tapos sarado ulit. Ay, hindi pa pala ako activated. Oops, premature. Ayan. Una ko pong ikukwento yung past ko noong elementary days ko pa lang. At ito ang first time na naalimpungatan ako at parang may nakita akong isang figure ng tao kahit wala naman ito sa harapan ko. Hindi ko natanda pero sure akong elementary ako ng mga araw na to. Normal naman sa mga barangay natin mula noon hanggang sa ngayon ay uso pa rin ang paliga ng basketball at madalas itong gaganapin sa gabi. Bago ang fiesta sa barangay natin, bago daw yung fiesta sa barangay nila. Kasama ko po noon ang tito at ang girlfriend niya dahil manonood daw sila ng liga. Niyaya ako ng tito ko kung sasama daw po ako manood sa kanila. At dahil close na close ko ang tito ko, ganun din ang GF niya, ay sumama na ako sa kanila. Sila na rin pala ang nagpaalam kay mama na isama daw nila ako. By the way nga po pala, halos magkatabi lang po kasi ang bahay namin at bahay ng tito ko sa Palawan. Fast forward, nakarating na kami sa basketball court ng barangay namin and yung basketball court sa amin ay open court lang at walang mga upuan. Bali may iksing damo na po ang paligid nito kaya pwedeng kahit saan ka na lang umupo. Pumuesto kami doon sa bandang babang poste ng ring sa labas ng court dahil yun lang ang medyo wala pang tao. Halos kasi lahat ng manonood ay nakapaligid na sa court maliban doon sa napili naming pagpwestuhan. Magkatabi noon si Tito at yung girlfriend niya at sa harap na din ako na para bang nakasandig ako sa katawan ng girlfriend ni Tito dahil nga rin sa close na kami nito. Habang patuloy kami sa panonood ay di ko na malayang napaidlip na pala ako ng mga oras na yon. Then yun nga, naalimpungatan ako at mismong pagmulat ko pa lang ay tumambad sa akin ang isang figure ng tao sa harapan ko at hindi ko maaninag ang mukha nito na parang may pagka-blurred lang. Sobrang lapit ng dalawang palad niya sa akin na parang papalakpak yung gagawin pero hindi kabilisan, parang 3 segundo ang pagitan sa bawat palakpak at 3 beses niya itong ginawa pero wala akong naririnig na ingay galing sa palakpak na yon. Siyempre, ako naman nakakamulat ng mata ay magugulat at biglang hinawi ko ang mga palad na nasa harapan ko pero wala akong natamaan na parang pumalo lang ako ng hangin. Laking gulat daw doon ni tita nung bigla
ni Tito nung bigla kong tinaas ang kamay ko na para bang may hinahawi ako sa harapan namin kahit wala namang tao doon. Nagkataon pang sa amin napunta ang direksyon ng bola na kamuntik-muntikan na sa akin tumama. Buti na lang ay nasalag ito ng tito ko. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagtawanan na lang si Tito at ang girlfriend niya at pabirong sabi sa akin na nananaginip daw ako ng gising. Napangiti na rin lang ako nun. Comment for part 2. Joke lang daw, sabi niya. Fast forward. November 1, ngayong taon, kasalukuyan, usually sa mga kagaya kong nagwo-work na, pagka uwi, madalas ko na lang ginagawa ay kain, then laro ng online games. So inabot na ako ng 11:30 PM dahil sa kakalaro kahit alam kong may pasok pa ako ulit kinabukasan. Hanggang sa nalubat ako at naisipan ko na rin matulog. Medyo nahirapan pa ako matulog noon kaya sa tingin ko mga 12 AM na ako maayos na nakatulog. Dito na pumasok yung panaginip ko na parang totoong totoo para sa akin. Ang linaw ng mga nasa paligid ko. Feeling ko nga noon mga tito ay parang nasa lucid dreaming ako. Sa hindi kalayuan ay minaaninag akong maliwanag at mga taong ang daming nakaupo at yung iba naman ay nakatayo. So ayun nga, lumapit ako doon sa nakikita kong maliwanag at habang papalapit ako ay napansin kong parang may naglalaro ng basketball. Nang tuluyan na akong nakalapit ay doon ko palang nakumpirma na nasa isa pala akong paliga. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid at laking gulat ko noon nung nakita ko si Tito at yung girlfriend niya at may nakasandal na batang natutulog sa harapan ng girlfriend ng tito ko. Lumapit ako sa kanila at takang-taka ko kasi halos pumasok na ako sa loob ng guhit ng court at wala man lang nakakapansin sa akin. Tumayo na ako noon sa harapan nila at tinawag ko sila pero parang wala lang. Hindi nila ako naririnig. Kaya nabaling ang atensyon ko noon sa batang nakapikit. Yumuko ako ng konti sa harap ng batang natutulog at hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko na gawin yung bagay na yon. Pilit kong ginigising yung bata sa pamamagitan ng palakpak. Ang pinagtataka ko noon ay alam kong pumalakpak ako sa mukha niya pero hindi ko maaninag ang dalawang kamay ko. Nakita ko ang konting dilat sa mga mata niya at inakalang magigising na ito. Nang hindi ano-ano'y biglang may malakas na tumama sa likod ko na parang tinulak at yung feeling na nahuhulog ay bigla ko na lang naramdaman. And boom, yun nga. Nagising na lang ako bigla na para bang hingal na hingal at pagod na pagod kahit na wala naman akong ginawa. Madaling araw, November 2 na, mga 4:30 AM na siguro to, napaupo lang ako nito sa higaan ko. Hindi na ako nakatulog noon hanggang umabot ng 5 AM. Habang nagkakape na ako, parang nag-flashback lahat sa akin yung nangyari. Yun nga, doon ko rin naalala na nangyari na yung panaginip ko sa totoong buhay about doon sa nanood ako ng liga kasama yung tito at girlfriend niya. At parang bumalik ako sa nakaraan. Yung nakita kong parang figure nung naalimpungatan ako doon sa court ay ang sarili ko rin. Hindi ko lang maaninag nung bata ko dahil nga sa blurred noon ang mukhang nakita ko. Bigla akong napaisip na yung bola ba yung dahilan kung ba't ako nagising? What if yung malakas na tumama sa likod ko noon ay yung bolang sinalag ng tito ko noon? What if kung hindi ako tinamaan sa likod ng bola na yun sa panaginip ay hindi na ako magigising at na-stuck na ako sa panaginip na yun? Hanggang ngayon, habang binabasa niyo po ito, hindi pa rin mawala yung kilabot ko sa mga nangyari sa panaginip ko. Binabalak ko nga ikwento ito sa tito at doon sa dating girlfriend niya na ngayon ay asawa niya na pag nagbakasyon ako sa probinsya namin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po na na-share at nabasa niyo po ang kwento na minsan at habang buhay hindi ko makalimutan. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Jay. Thank you so much. Alam mo, parang pareha nung kumakatok na kwento. Oo, nag-glitch in the matrix. Pero actually, may scientific explanation dyan. At saka naranasan ko rin yan. Ganyan. Hindi naman ako nakakita, pero ano kasi, nung before, year 2016, yung sinasabi kong peak moments. Parang dyan ko na-experience around 2015 to 2016 na 48 hours gising. Okay. Oo. Na-experience ko yan, 48 hours gising, Paps. Bigla akong napipitikan ako ng ganyan, Paps.
Alam mo yung Ano yan? nakakatulog. Yung nagma-microsleep? Oo, nakakatulog ako ng 1 segundo. Tapos yung 1 segundo na yun, minsan may panaginip agad. Oo, yan, ganyan. Tapos bigla akong parang maalip, yung, alam mo yung, kahit nakatayo ako nakikipag-usap, tapos bigla ako nakatulog ng counting segundo lang, tapos, doon sa panaginip ko na yon, hindi ako nakikipag-usap sa tao na yon. May nakita akong kakaiba. Tsaka ano, di ba yun yung yung problema nila sa sa Nightmare on Elm Street? Nightmare na parang kapag matagal ka ng walang tulog, nagma-microsleep ka. Oo, kasi 'di ba parang ang ginawa nila, naisip nila na pumunta sila sa butika noon nag-hoard sila ng mga gamot na magpapagising sa kanila, yung sinasaksak sa hita. Tapos si Freddy, okay lang. Kasi alam niya na mangyayari yun sa kanila. Diba? Kahit yung sobrang bilis lang na microsleep nakakapasok siya. Oo, kaya nga yung parang yung tugtog pa nun yung yung Tangisilang pa sa mundo ito. Freddy, ibang Freddy pala yun. Yung yung all I have to do is dream. Yun. Yung lumang yun. Yung lalaki doon na, di ba ang tagal niya ng gising, tapos bigla niya narinig yung all I have to do. Tapos nakita niya na agad si Freddy. Puta, yung pala nakatulog na siya. Parang wala lang, parang tuloy-tuloy lang yung nangyari. Tapos tapos nakikita niya na si Freddy. Yung pala na siya, na microsleep na siya. Nakapasok na agad si Freddy doon sa panaginip na yun. Ang galing. Kung hindi nyo pa napapanood yan, remake yan nung A Nightmare on Elm Street. Para sa akin, underrated yun. Nagandahan ako sa version na yun. Kasi nagsabay-sabay yan sila, Paps Para kasing after nung Freddy versus Jason, nagkaroon ng remake parehas yung A Nightmare on Elm Street at saka Friday the 13th. Maganda yun Actually, yung dalawang versions na yun, nagandahan ako. Yung Friday the 13th na si Marcus Nispel, tsaka yung yung Nightmare on Elm Street na to. Parang feeling ko na boycott lang siya. Itong Nightmare on Elm Street. Kasi Kenkoy kasi yung mukha ni Freddy doon. Siya yung nasa meme. Siya yung nasa meme yung... Pero gusto ko yun. Okay lang sa akin yun. Yung gano'n. Oo. Pati doon pinakita yung backstory na siya, PDF. PDF. Yun nga, yun yung reason kung bakit hindi nagustuhan ng ibang purist yung kasi parang nag-duel daw sila doon sa pagiging PDF ni Freddy. Kung babalikan mo naman, gano'n naman talaga yung backstory niya ata Awa ko sa pagkakatanda ko Oo, kaya di ba kaya siya sunog yung mukha kasi pinagbabato siya nung ng mga parents nung biktima niya. Molotov. Minolotob siya. Tapos di ba parang siya, gardener. Kaya ganun yung suot niya, yung sweater. Pati yung may siya yung grass cutter niya na Edward Scissorhands. Sayang wala si wala si yung isang Maka-Freddy. Maka-Freddy yun yung may laruan din. Follower natin. Oo, isang follower natin. Siya si Jordan din ata yun. Jordan. Anyways, nabanggit mo kanina, Paps, di ba, taga Palawan? Taga Palawan. Ano yung pangalan ng team nila? Palawan Express. Tapos bibilis lahat tumakbo. Bibilis tumakbo. Napagkwentuhan na ba natin to before, Paps? Yung mga lugar? Yung mga MBA? Mga Tagalog na lugar? Parang NBA. Parang lang. NBA tas sa Pinas na version, no? Kasi may Batangas Blades. Oo, dati yan. MBA pa yan dati, di ba? Metropolitan Basketball Association. Paano kaya kung meron pa rin ngayon, no? Oo. Laguna Lakers. Literal talaga, Laguna Lakers. Meron talaga kasi syempre ang ibig sabihin naman ng Laguna is lake talaga, di ba? Kaya Laguna Lake sila, Batangas. LA pa rin, no? Oo, LA. Anong mga magiging teams ngayon? Hindi ko ibibigay yung Express sa Palawan. Sa Bicol ko sila ibibigay. Bicol Express, no? Tapos pero nakakatawa dito, yung Antipolo? Clue, Cesar Montano. Yun nga din naisip ko Ayun, sabi ni Gerard, Tondo Snatchers. Hindi. Tondo, pwede rin, Quiapo Fortune Tellers. Pwede.
Tapos yung logo nila yung babae may gano'n na may bolang kristal. Oo. Kaya po fortune tellers. Sige, Tondo Faucet. Tondo Faucet. Tondo Chargers. Kasi Bakit? Saksakan. Tondo Chargers. Shoutout nga pala sa lahat ng mga taga-Tondo dyan na nakikinig ng Red Door Podcast. Ito ay biruan lamang. Pero nakapunta na ako dyan sa Tondo. Hindi. Mababait mga tao dyan. Hindi, nakapunta rin ako dyan dati. Oo, nakapunta na ako ng Tondo. Mababait mga tao dyan. Oo, okay naman yung mga... Wala naman... Hindi, sa bagay, isang araw lang pumunta doon. Pero meron akong gustong i-try dyan sa Tondo, na pagkain. Nakainan. Oo, dyan. Oo. Lagi ko nakikita kasi. Tapos parang alam mo yun, parang sarap kainin. Parang sarap kumain, lalo na yung... Ano nga ba yun? Yung... Mahilig kasi ako sa sa mga laman loob. Kaya ako nagkakagout eh. Nakikita ko dyan, ano nga ba yun? Yung bilog-bilog. Okay, oo. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero, ayun, yung soup, tumbong soup nila. Parang gusto ko matikman. Gusto mong tumbong charger. Tumbong chargers. Hindi, Paps, mababait talaga yung mga taga-Tondo. Caring sila, caring. Kasi nung napadaan ako dyan, may nagtanong sa akin eh. Sabi niya sa akin, ano bang problema mo? Ginano niya ako eh. Na parang nagke-care siya sa akin. Gusto niya malaman ko. Siguro gusto niya malaman kung may problema ba ako sa buhay. Ano bang problema mo? Gumano sa Tapos lumapit ko kasi wala na kaming makain ngayong araw. Sagot sa'yo, alam ko. Hindi, pero shoutout dyan sa mga listeners natin. Kung nakikinig ka tapos na taga-Tondo ka, shoutout sa'yo. May kasi ako dyan, nung nagtatrabaho pa ako sa SM, may mga kawork ako na taga dyan sa Tondo. Tapos, ayun, pumunta ako sa kanila. Andyan na pala si RB. Hi, shoutout sa'yo, RB. Etibak. Ano pangalan? Etibak Pwede yan. Pag Bulacan, ano kaya? Bulacan. Bulacan? Ano ba Bulacan? Bulacan Firecrackers. Bulacan Firecrackers. Tapos yung logo nila yung Shit. Yung 5-star? Oo, 5-star na. Hindi, yun na yung logo. 5 star tas Bulacan. Meron pa yung Pandakan Giants. Pandakan Giants. Tagaytay Bula Lords. Oo, Tagaytay Bula Lords. Tapos yung pinaka-logo nila, Bone Marrow. Ano ba? Sa Kainta. Ano sa Kainta? Baguio Coolers. Pwede, kasi doon. Ha? Sa Kainta Walang sasali. Hindi makakasali. Bakit? Baha eh. Hindi makakapunta. Hindi makapunta. Baha doon sa junction. Hindi makalagpas. Lahat ng laro default. Kainta streamers daw. Taytay? Taytay Bangers. Bakit? Bangers. Kasi di ba may yung Bangganda, Bangsaya. Di ba Angono din? Hindi, Angono Giants yan eh. Angono gawa nga ng Higantes nila eh. O kaya Angono Artist? Angono Painters? Taytay. Nagsama na. Taytay Swifties. Di ba tawag nila Taytay? Taytay lang. Taytay Swifties. Mga mabibilis tumakbo. Taytay Eats. Hindi, ano yan? Doroteo Jose. Oo, Doroteo Eats. Kahit pala isang buong Pilipinas sumali sa liga, pwede pala magkaroon ng mga sana gawin nila 'yon, Anyways, mag-iisang oras na, 2 pa lang yung kwento natin. Oo nga eh, kasi gawa ng MBA na 'yan. Ayan, kung may entry kayo, comment nyo. Comment nyo. Pinakamalupit na entry, sasabihin natin next episode. Oo. Basta make sure na lugar nyo lang para para hindi kayo madali. Oo. Anyways, ito babasahin ko na yung aking second story. Ano yung
putik na jigsaw moment ako. Ano yung ano natin kanina pinag-uusapan, yung nare-request na sana magkaroon tayo ng guest na Exorcist. Exorcist. Ito ang title ng aking susunod na story ay Nagsisibak na Pare. Legit! Nagsisibak na Pare. Galing ito sa ating friendly Facebook page, which is ang Spookify. Sabi niya, oh, nagsisibak na pare. Sabi niya, hello Spookify, lagi akong nagbabasa ng mga kwento dito. Gusto ko din ikwento yung experience ko last 2012. High school ako noon, naalala ko. Every Saturday and Sunday, pag walang pasok, nagtatrabaho kami sa isang junk shop sa Santa Rosa. Nagbabalat lang kami ng mga bote. Natatandaan ko noon Sabado, 3:00 ng madaling araw, gumising na kami ng ate ko para mag-asikaso. Nilalakad lang kasi namin palabas para sa jeep na lang kami mamamasahe. Tipid tips kumbaga. So ayun na nga, yung lutuan namin ay tanaw ang bukid. May screen, yung butas-butas. Tanaw ang mga puno at riles. Bali, nakatira po kasi kami sa tabi ng riles. Nagpapakulo na ng mainit na tubig ang ate ko. Tapos sabi niya sa akin, bantayan mo muna to, maghahanda lang ako ng susuotin ko. Sagot ko naman kaagad ay, sige ate. Ngayon, habang binabantayan ko, bigla akong naingayan kasi may nagsisibak ng kahoy. Tanaw na tanaw ko siya sa kusina namin. Nagsisibak siya ng kahoy sa riles. Sobrang ingay ng pagsisibak. Napatingin ako sa labas. Pagkakita ko, nakaputi siya na damit na mahaba. Yung pangpare. Sibak siya ng sibak. Nagtataka ako kasi sa lugar namin, dikit-dikit ang bahay. Walang nagigising sa kapitbahay namin. Parang ako lang ang nakakarinig. Kasi doon sa lugar namin, pag may maingay, nagigising agad ang mga tao or lumalabas agad ng bahay. Takang-taka ako kasi parang ako lang ang nakakarinig. Kinukuskus ko ng maraming beses yung mata ko. Andun pa din yung pare, nagsisibak pa din. Totoo pala talaga yung napapanood natin sa movie na alam mong nakakatakot na pero sisilipin mo pa din. Ito na nga, sobrang curious ko sa nakita ko. Lumabas ako ng bahay namin at tinitigan kong maigi. Medyo malayo kasi ng konti pero tanaw ko pa naman. Maya-maya lang, biglang humarap yung katawan. Parang nakita niya ako. Grabe talaga, kinikilabutan ako habang nagtatype. Yun na nga, humarap yung pare at hindi ko makita yung ulo niya. Katawan lang niya ang kita ko. Yung suot niya ay pangpare, puti na mahaba, tapos may hawak siyang itak. Grabe, sa takot ko nung time na yon, tumakbo ako pataas ng bahay namin at pinuntahan ko yung ate ko. Sinasabi ko sa ate ko yung nakita ko pero ayaw niyang maniwala. Nung bumaba yung ate ko, tinuturo ko yung nakita ko sa may kusina. Pero wala na yung pare. Kinaumagahan kinuwento ko sa pamilya ko yung nakita ko. Ni isa sa kanila ay walang naniniwala sa akin. Mamamatay na ako sa takot pero wala pa ring naniniwala. Hinayaan ko na lamang. Iniisip ko na lang na baka guni-guni ko lang. Pero hindi talaga kasi ilang beses kong kinuskos yung mata ko nun. Hanggang ngayon palaisipan pa din sa akin yun. Hanggang dito na lang mga ka-spooky. Marami pa akong creepy experiences. Mag-share ulit ako soon. Salamat sa pagbabasa. Ang nag-send ay si Max1998. Ano pala taga Stranger Things pala yung nag-send eh. Si Max pala ito yung nag-send eh. Natural, marami talaga ito makakita eh. Buti hindi siya sinibak. Hindi siya hinahabol, no? Tas sinibak. Kaso, napaisip din ako eh. Hindi naniniwala sa kanya yung mga tao sa kanila. Dapat nagpasibak siya. Nagpasibak. Para meron siyang meron. Para meron siyang proof. Tamo, sinubak ako.
Nandito. May ano na rito, Pops, oh. May palakol na dito, oh. Pero, parang Sleepy Hollow pala, no? Walang ulo, tapos may hawak na... Kasi Sleepy Hollow, ano ba? Espada. Kalimutan ko yun. ano yun di ba? Nakasakay sa kabayo. Tapos hawak niya yung pumpkin. Tama ba? Yung pumpkin, no? Ay, pero, lantern. Parang lantern. Pero marami na tayong naririnig na kwento ng ganyan, no? Yung mga pari at saka madre na ano. Kung i-apply ulit natin yung sinasabi nila na work daw ito ng demon, wala. Back to the rabbit hole. Anyways, hindi na ako magdi-discuss pa about dito kasi baka may kung ano na naman ako masabi. Balik na lang kaya tayo sa MBA. Bakit pare? Hindi kasi marami kasing kwento noon ng mga alam mo naman nung nasakop tayo ng mga Hapon, di ba? Karamihan ng mga nabiktima nila. Syempre, nung sinakop tayo ng mga Hapon, laganap na yung dito, Kristyanismo. So marami ng pare, tsaka marami ng madre. Marami daw na biktima yung mga Hapon dito ng mga madre, di ba? Mga pare. Yung mga pare, tinatanggalan ng ulo, tapos yung mga madre inuubas, ginigrape, di ba? So marami talagang hindi matahimik na kaluluwa. Pero kung i-apply natin na work sila ng demon. Okay, let's not go there again. Hindi, maganda pala since na pagdidebatihan pala natin yan, tanungin natin yung mga expert kung ano masasabi nila dyan. Pag naka-encounter ulit tayo ng mga expert. Sayang kasi nung nakaraan. Meron kasing shoutout sa'yo, June. Parang lagi siyang nanonood sa mga content ko sa FB. Ano pala siya, Prats? Paranormal expert pala siya. Na lumalabas sa TV noon. Ayun, baka pwede natin siya i-guess. Yun nga, in-invite ko na siya. Kaso, hindi na nga magawa dahil ano ba tawag dyan? May family na siya. Kumbaga tumigil na rin siya sa paranormal expert. Pero nung minsan may mga tinatag niya ako sa mga videos niya dati. Na ang dami nga. Lumabas na siya sa misteryo, lumabas na siya sa Tapos ang nakakatawa pa doon, Paps, kaibigan niya pa yung ex ni Adam Reyes. Talagang connected. Talaga siya, legit talaga siya. Tsaka mahusay din siya mag-explain minsan kasi nakikita ko siya minsan nakikipag-debate rin sa Sayang, maganda sana na kung pwede lang sana siyang mag-guest, siya na sana yung tatanungin natin. Tapos sabi niya sa akin nung nag-uusap kami, kung gusto niyo na lang, kontakin ko si Sir Ed. Sabi niya, si Ed na lang daw yung i-guest. Sabi ko na lang, kasi sir wala kasi kaming maipapromise na maibigay in return. Kasi si Ed kaluwag na yan di ba? Siyempre. Hindi naman parang hindi naman sa pinapangunahan ko, pero siyempre busy din siya. May social media din siya. Baka hindi siya pumayag ng collab lang, di ba? Baka kailangan may something tayo para sa kanya. Tapos ayun, naisip niya rin na parang oo nga, baka nga. Tapos ayun. Pero try natin, malay mo. Si Ed? Oo. Sige. Si Ed kontakin ko si Ed Gain. Kontakin ko ulit si Sir June. Try natin. Ano ibibigay natin kay Ed? Basta. Madali na lang yan. Ayun. So ito, babasahin ko na yung last na kwento natin for tonight. Ito. Magbabasa na ako, tapos nakita ko yung comment ni Gerard. Hindi. Naisip ko na pero di ko sasabihin. Basta, bahala kayo dyan. Kung gusto nyong malaman yung mga usapan behind the scenes during live recordings, sumali kayo sa community namin. Tapos nagpo-post kami ng mga schedules for
live recording. So, sama kayo pag may mga ganyan. Ayan. Okay, so babasahin ko na yung last story for today. Ito. Galing to sa email. Nagpadala siya sa atin ng email. Hi mga titos, ako po pala ulit to, si Maya. Yung nagkwento po tungkol sa aswang sa Bicol. Maraming salamat po sa pag-feature ng story ko. Super appreciated ko po. Na-appreciate din namin na nagsisend ka ng stories. Ngayon naman po, ikukwento ko po sa inyo ang kaibigan kong si Jocelyn. 2006 po nung nanalasa ang bagyong Reming dito sa Pilipinas at ang pinakatinamaan po ay ang probinsya namin dito sa Bicol. Napakaraming tao ang nasawi. Maraming pamilya ang nagdusa at nahirapan na makaahon sa hirap na naidulot ng bagyo. Noong 2006 po, second year high school po ako noon, yun din po yung kasagsagan ng pag-a-adjust ko po sa pagkakabukas ng third eye ko. Malimit po ako pumasok sa eskwela kasi po di rin ako nakakapag-focus kasi napakarami din pong nagpapakita sa eskwelahan. Tanging computer shop lang po noon ang safe space ko. Isang araw po, kumuha po kami ng kahoy sa dagat. Malapit po kasi kami sa dagat. Kahoy para sa pagluluto. Habang kumukuha kami ng kahoy ng kaibigan ko, meron po kaming nakita na isang babae na kaedad lang namin. Mga nasa 13 to 14 years old po na nakaupo at umiiyak sa dalampasigan. Nakakulay green po siya na t-shirt at maong na shorts. Nilapitan po namin siya at kinausap. Sabay tanong ng, "Hi, okay ka lang? Parang hindi ka po taga dito." Sagot naman niya sa akin ay, "Nawawala ako. Hindi ko alam kung nasaan na ako." Tinanong ko siya ulit, "Anong pangalan mo?" Ang sabi naman niya ay Jocelyn. Jocelyn ang pangalan ko. Nung hapon po na iyon ay naging kaibigan namin si Jocelyn. Naglaro po kami at sinamahan niya kami kumuha ng mga kahoy. Nung magdidilim na, oras na para umuwi kami. Tanong ko sa kanya, "Di ka pa ba uuwi?" Sabi naman po niya ay hindi pa, may inaantay pa ako. Kinabukasan po, nung kumuha ulit kami ng kahoy, andun po siya sa exact same place. Nakaupo po ulit siya na parang nakakross yung kamay niya sa tuhod niya at nakayuko siya na umiiyak. Tinawag po ulit namin siya. Nakipaglaro at bago kami umuwi, tinanong ko ulit siya, "Di ka pa ba uuwi?" Sabi naman po niya ay hindi pa, may inaantay pa ako. Bata pa po kami noon kaya wala pa kaming idea kung ano at paano namin matutulungan si Jocelyn. Ang alam lang po namin noon ay may bago kaming kaibigan. Noong pangatlong araw na po, pumunta ulit kami sa dagat para kumuha ng mga panggatong na kahoy. Nagulat kami na kaibigan ko kasi may nagkukumpulan ng mga tao kung saan kami usually naglalaro nila Jocelyn. Nilapitan namin at laking gulat namin na meron kaming nakitang bangkay na inanod ng dagat. Puti na po ito at wala ng buhok. Bloated na din po siya dahil siguro sa tubig at hindi na halos makilala. Nakita ko sa kumpulan ng tao si Jocelyn na nakatingin sa bangkay at nakaturo siya dito na umiiyak. All this time, inaantay na lang pala ni Jocelyn ang katawan niya. All this time, wala pala talaga kaming kalaro. All those time, multo pala si Jocelyn na biktima ng bagyong Reming na inanod lang sa amin na hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Maraming salamat po mga tito, sa susunod po ulit. Creepy. Naalala ko tuloy yung kwento nung may picture pang kasama. Oo. Now. Yung dalawang babae na egg pie. Tawan-tawa talaga ako sa egg pie na term. Narinig ko lang yun sa isang kasama ni Stel. Sino yun? Sesabol? Sesabol. Di ba parang marami pa siyang kaibigan ng mga na mga parang sina Stella Sal, yan, ganyan. Parang nagpi-freestyle sila. May beat, nagpi-freestyle. Tapos, may binanggit siyang isang tao na hindi ko na nasasabihin kung sino. Basta alam niyo na kung sino yun. Neto lang yan. Sinabi niya, si ganyan, egg pie na. Sabi niya.
Egg Tapos pa doon ko yung na- ginagamit nila na term. Oo, kasi parang nategi, from tegi, shigpay. Di ba? Doon nag-evolve eh. Tegi, shigpay, eggpay. Natawa ako, putik na yun, eggpay ang putik. Tapos natawa rin ako, Pap, sa sa isang term naman ni FLM. Ni FLM. siya ba yung nakipag-away ng live? Oo, yun. Galit na galit siya. Mura siya ng mura. Tapos sabi niya, Hindorotot. Hindorotot? Nag-evolve, no? From ganun na tapos naging pa. Galit na galit siya. Nagmumura-mura siya. Tapos sabi niya, mga kayo? Hindorotot. Nako, nakita ko nga yun, nag-trending yun eh. TikTok live yun eh, di ba? Tapos yung may nagpapaakyat, tapos may isang, yung trigger siya. Tapos sabi niya, pakita ka. Di ba sabi niya, ikaw talaga yan. Di ba? Ano kayo eh? Di, kasi yun, Paps, parang sa pag Ilocano kasi ganun. May ganun sila. Oo, yung may ganun sa Shoutout sa mga taga Ilocos diyan. Pakita nyo na yung Ilocosor. Anyways, ayun na. Padala na lang kayo kahit Tama ba? Ilocos ba ang vegan longganisa? Vegan. Yan yung vegan pero may karne. May karne, oo. Vegan pero may karne. Pero sarap yan. Yun yung pinakagusto ko nung Meron tayong kaibigan na nakikinig ng The Red Door Podcast, si Abigail. Na nag-ano din ng vegan longganisa. Kung gusto niyo umorder sa kanya, nag-ano siya. Naka-order ako sa kanya before. Masarap. Oo, masarap. Galing talagang vegan, doon niya kinukuha. Paps, ang hindi ako ang nagulat ako, Paps, sa empanada. Bakit? Ilocos? Kasi ang alam kong empanada, yung crust na medyo manamis-namis, tapos ang laman it's either ham and cheese, chicken. Hindi na yun. Kaya nga, iba palang empanada talaga. May itlog pa nga tsaka parang laman. Oo. Parang Tapos longganisa nga yung laman, parang gano'n. Bagnet, longganisa. Tapos sinusukaan pala yan. Sinusukaan, no? Sinusukahan. Yun pala. Hindi, may suka. Masarap yan. Yun palang tunay na na empanada. Oo. Parang alam ko yung tinutukoy mo na empanada na yung mga binebenta sa mga bakery. Yung empanada na nilalagyan ng minsan pudding yun lang, hindi ko alam eh. Pero yung matatamis na klase ng empanada. Oo. Yan. Yan nga yung empanada na yan. Pero yun nga, yung meron ditong binibenta, may Ilocos empanada ba yun? Yung Pariñas. Ayun, sa Fariñas yan. Masarap yung dyan. Hi. Baka naman. Kahit isang lang yung super special. Yung may mga bagnet, may mga longganisa. Actually maraming masasarap na maraming masasarap na pagkain sa Ilocos eh. Oo, bagnet. Kaya nga yung nanalong kainan sa may Quezon City na nakakuha ng Michelin. Ilocos ba yan? Lutong Ilocos yung nila eh. Kasi mga dinakdakan, mga barbecue, di ba? MBA yun, dinakdakan eh. Oo. Pwede. Yun pala yung sakto. Yun pala yung sakto. No? Pag nakasali ang Ilocos sa MBA, Ilocos, dinakdakan. Tapos lahat ng mga lahat ng mga team nila, matatangkad. Walang shooting, walang 3 points, walang layup, lahat. Pang score na. Pag nakuha na yung bola, asahan mo na, dadakdakan ka talaga. Kaso sumali sila ng WNBA. Oo. Magaling naman sila dyan. Magaling sila dyan. Kaya nga nila yan. Non-stop eh. Tulog ka na. Tulog ka na. Dinakdakan pa rin eh.
Paps, nakapunta ako dati sa Ilocos. Oh. Sorry. Doon nakatikim ako ng Doon ako nakatikim ng authentic na papaitan. Paano ko nalaman authentic? Dark Lasang green. iat. Hindi, actually, hindi naman siya, based sa pagkakatanda ako, parang hindi naman siya. Pero, alam ko na authentic yun kasi dark green. Dark green yung kulay ng sabaw. Kasi yung yun di ba? Yung damo na damo na pipigaan. Tawag doon pre-eat eh. Oo. Bago maging eat sa chan. Bago maging ganun. Hindi, pero kasi di ba bile yun? Bile na Yun yung nagpapapait. Tama ba bile? Bile ata yun eh. Oo, ata. Pero yun ang authentic. Nakatikim din ako ng authentic na bagnet. Biruin mo, dati ko pa yun nabili, 400 na isang kilo. Ewan ko kung magkano mo yung bagnet. Ang sarap ng bagnet, Paps. Pwede mo siyang hindi prituhin kasi binabalot lang sa dyaryo eh. Bili kayo sa kilo, balot dyaryo. Pwede mo nang kainin ng ganun, pero mas double crunch pagka pinrito mo pa. Pag pinrito. Sarap. Nagtaka nga ako. Nakatikim ka na ng nakakita ka na ng ito sabi ni Kate daw, ng ng papaitan na dark brown. Hindi pa. Pili ko sa ibang part na yan. After eat na no? Ito pala sabi ni Gerard, yung WNBA team daw na pagbabae, hindi daw tumatalong pero dumadakdak. Oo. Sabi ko nga kaya nila yan kahit ilang quarter pa. Di ba? Usually ang basketball 4 na quarter lang. Yan. Sila kaya nila yan. Tapos na yung laro, dumadakdak pa rin eh. Oo. Ano ba? May sasabihin pa ako dapat eh. Pati pala yung Paps, napansin ko yung mga suka, di ba? Nag-iiba-iba per region. Diyan sa Ilocos, yung suka nila yung pinakurat. Pinakurat to. Oo. Sa na kasi, sa Visayas region na, banda na sa kasi di ba nagtrabaho ko dati sa Boracay. Iba yung suka nila dun, Paps. Yung lasang tuba. Parang coconut. Hindi, nakalimutan ko kung anong tawag eh. Pero basta parang tuba. So malalasahan mo siya, parang sugar cane na vinegar. Oo. Tapos lasang alak. Kaya hindi ko masyadong bet. Kasi pag natitikman ko, parang alak yung nalalasahan ko sa kanya. So pag nagsuka ka, may chaser ka. Yun nga eh. Nagsusuka ka ng alam, may chaser ka pa eh. Oo, parang tuba. Siguro sukang tuba. Yung tawag na sukang tuba. Yan, tama, sinamak. Yan, sinamak. Alam mo kung ba't alam ko yan? Kasi dinudugtong pa sa mura yan eh. Yung sabi, ito, basahin mo. Sinamak. May nagmumura ng ganyan doon. Hindi nila magets yung mga nanonood sa atin kasi kapag nasa live recording ka, merong chat. Tapos nakakausap namin yung mga yung mga nasa live. Bali yung mga sinasabi dyan, yung mga hindi pwedeng namin sabihin online. Kaya sali kayo para masaya next time. Ayun. So yun, lagpas na tayo ng 1 oras ulit. Maraming salamat sa mga naikinig pa rin hanggang ngayon. Tapos, ayun, may gusto ko pa ba idagdag? Tito James? Actually, wala na. Hindi, actually, madami pa. Pero, masyado na tayo lumagpas. Basta, ang parang final, ko na lang, abangan nyo yung episode bukas. Oo, abangan nyo yung episode bukas at abangan nyo ang season 5. Correct. Kasi, basta, before season 5, siguro announce naman namin yun. Kung may niluluto kami para sa season 5. Alam niyo kung papaitan. Yung kulay green. Jean Grey. Kasama na namin si Jean Grey. Ha? Hindi, baka kinode lang. Naka-code. Malay mo, Easter egg. Ayun.
So yun, tatapusin natin yung episode na to. Again, kung hindi pa kayo naka-follow sa The Red Door Podcast PH, ito, kung nasa YouTube kayo, bakit yan? Shit, mali. Sorry. Sa iba yun. Kasi ginagamit namin yung sa TPN na, ano. Pero ito, habang hinahalungkat mo, nagets ko na yung sinasabi niyang Jean Grey. Tapos na kasi tayo, di ba? Tapos na tayo. Ano na, Phoenix na. Phoenix. Wala na, Phoenix na. Ayun. So, kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook tsaka sa Instagram, follow nyo kami sa The Red Door Podcast PH. Tapos, kung gusto nyo rin mag-send ng mga kwento, pwede nyo i-send sa community namin. Sali kayo sa The Red Door Podcast PH community para makasali kayo sa mga live recording if ever. Kasi kapag sumali kayo dyan, meron dyang option to join the chat. Tapos, pwede nyo resend via email, kwentongrdp@gmail.com. Ayan, Tito James. Nag-chat si Green Jay ang punya. Sinong Green Jay? Sinong Green Jay? Ba't Green Jay? Sabi ko, Jean Grey. Ayaw nga. Hindi, ayun. Sa mga hindi pa sinabi mo na ba? Sinabi ko na. Naligaga ako. Nakita ko si Jean Grey. Kung ano nga pala, ito, sige, ano yung Paps? Hindi, ayun. Follow nyo kami sa kanya-kanya namin social media. Tito James sa lahat. Tapos, Tito Ian Lee? Tito Ian Lee. Yung bagong Facebook ni Tito Ian, check nyo din sa description, nilalagay ko dyan. Sa mga hindi pa naka-follow, nasa may pinakauna-una ng description. So, sa lahat ng mga gustong sumali sa community, check nyo yung description ng video. Tapos, yung bagong Facebook din ni Tito Ian is nandyan na rin. Okay? Hindi. Meron akong tawag doon. Hindi, wala. May nag-chat kasi ngayon lang. So, parang binabaliw ko lang. Pero anyway, ayan. Maraming salamat sa mga nakikinig hanggang ngayon sa The Red Door Podcast PH. So, ayun, maraming salamat sa pakikinig. Again, ako pala si Tito Ian Lee. Follow nyo ako sa lahat ng social media ko. Andun sa bagong page ko, please. At ako naman si Tito James Zhu. At ito ang The Red Door Podcast PH. Bye. Yeah, guys, bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.